Tahimik ang gabi sa maliit na baryo ng San Miguel. Ngunit sa loob ng isang lumang bahay kubo na yari sa kahoy at pawid, naroon si Mang Erning. Abalang-abala sa pag-aayos ng mga paninda. Sa kanyang tabi ay may isang lumang calculator at isang maliit na kwaderno ang kanyang binubuklat. Ang talaan ng utang ng kanilang suki. Mula sa munti nilang sari-sari store, unti-unti niyang binuo ang kabuhayan nila ng anak niyang si Enzo. Kung narito lang ang ina mo, di sana'y maayos pa ang buhay mo, anak. Bulong niya habang pinupunasan ng kahon ng biskwit. Si Enzo, 19 na taong gulang, ay kasalukuyang natutulog sa kabilang kwarto. Lasing ito, amoy alak, at may pasa sa pisngi. Muli na naman nasangkot sa gulo ang binata. Hindi na bago kay Mang Erning ang ganitong eksena. Ilang ulit na niyang pinagsabihan si Enzo. Ngunit parang wala na siyang makuhang matinong sagot dito. Minsan, pinipilit niya na lamang itong unawain. Iniwan sila ng asawa niya noong 10 taong gulang pa lamang si Enzo. Siya ang tumayong ama't ina, ngunit aminado siyang kulang ang kanyang presensya. Hindi mo kasalanan, anak. Pero sana, piliin mong ayusin ang buhay mo. Wika ni Mang Erning, habang pinagmamasta ng pinto ng kwarto ng anak. Makalipas ang ilang araw, isang bagay ang ikinagulat niya. Si Enzo ay bumangon ng maaga, naglikpit ng higaan, at tumulong sa tindahan. Tay, ako na ho diyan, ani Enzo, habang inaayos ang mga dilata sa istante. Napatigil si Mang Erning. Ha? Ikaw? Ayos ka lang ba, anak Enzo? Opo, tay. Gusto ko na pong magbagong buhay. Ayoko na pong sanayin ang buhay ko na ganito. Seryosong tugon ng binata. Hindi man kaagad naniwala, naramdaman ni Mang Erning ang tapat na hangarin sa boses ng kanyang anak. Araw-araw mula noon, naging masipag si Enzo. Siya na ang nagbubukas ng tindahan sa umaga at siya na rin ang nagsasara sa gabi. Nagsimula siyang maglista ng kita at tuwang-tuwa ang mga suki sa kanyang masiglang pakikitungo. Muli, naramdaman ni Mang Erning ang pag-asa. Siguro, ito na ang panalangin kong sinagot ng Diyos. Bulong niya sa sarili. Isang linggo pang lumipas at nakaugalian na ni Enzo ang pagiging katuwang sa tindahan. Kaya isang hapon habang nakaupo sila sa harap ng tindahan at iniinom ang mainit na kaping barako, iniabot ni Mang Erning ang susi ng kaha. Anak, ikaw na ang bahala sa tindahan habang ako'y nasa palengke tuwing umaga ha. Nakikita ko naman ang pagbabago mo. Wika ng ama habang nakatingin sa kanya ng buong tiwala. Namutla si Enzo, ngunit ngumiti. Salamat po tay. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may iniipit na kaba. Dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang udyok ng bisyo na matagal lang gumagapang muli sa kanyang damdamin. Simula nang ipinagkatiwala ni Mang Erning ang susi ng tindahan kay Enzo, tila mas lalo itong naging masipag. 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Nagwawali sa harapan ng tindahan, inaayos ang mga paninda, at nililista ang mga bagong stocks. Ang mga suki na dating umiiwas sa kanya dahil sa masungit at tambay niyang pagkatao, ngayon ay lumalapit ng muli. Oy Enzo, ikaw na pala ang bantay ngayon. Mas mukhang masaya ang tindahan pag ikaw ang nag-aasikaso. Biro ng isang ali habang bumibili ng kape at gatas. Siyempre po, bagong Enzo na po ito. Sagot niya na may kumpiyansa. Lalong napalapit ang loob ni Mang Erning sa anak. Tuwing hapon ay sabay silang uupo sa bangkong kahoy, nagkakape at nagtatawanan sa mga kwento ng suki. Unti-unti bumabalik ang sigla sa mukha ng matanda. Pakaramdam niya, nabobo na muli ang buhay na matagal nang nawasak. Alam mo Enzo, ani ni Mang Erning isang gabi, habang sila'y naglalakad pa uwi galing sa palengke. Kung ganito ka lang sana noon pa, baka mas malayo na ang narating natin. Napayuko si Enzo,
Pasensya na po, Tay. Ang dami ko kasing sinayang na taon. Pero ngayon, siguraduhin ko pong hindi ko na po kayo bibiguin. Tunay namang kapani-paniwala ang pagbabago ni Enzo. Sa loob ng halos 1 buwan, wala nang naririnig pang reklamo si Mang Ernie. Walang gabi na hindi nakakauwi ang kita sa tindahan. Wala ring kapansing-pansing aberya sa listahan ng utang. Lahat ay maayos. Maging ang mga dating barkada ni Enzo ay tila nilalayuan niya. Ngunit sa kaloob-looban ni Enzo, may bumabalik na pagnanasa. Ang kilig ng paglalakas loob sa sugal, ang thrill ng pustahan, at ang panandali ang sarap ng bisyo. Sa kabila ng mabuting asal na kanyang ipinapakita, hindi pa rin tuluyan nawawala ang tukso. Sa tuwing may mga pagkakataon, nakakatanggap siya ng text mula sa isang kaibigan. May pa-jackpot sa Tong Eats sa may kanto, 10 PM daw. Ano, tara? Minsan ay binubura lang ni Enzo ang mensahe. Ngunit may ilang gabi na bumibigay siya. Dahan-dahan siyang lumalabas. Magdadahilan na may bibilin at babalik ng hating gabi. Palihim, paiwas-iwas at halos walang dala. May mahaba pong pila sa butika. Palusot niya minsang tanongin ng ama kung bakit natagalan. Hindi naman kagad nagduda si Mang Ernie. Wala siyang dahilan. Nakikita niya ang listahan, ang mga resibo, o ang akala niyang kita. Dahil sa Enzo ay nagsimulang magtago ng katotohanan. Pinapalitan niya ang tunay na halaga ng kita. Halimbawa kung 500 piso ang kinita, isusulat niyang 300 lang. Ang natitira, ipon para sa kanyang gabi ng bisyo. Konti lang naman, bulong niya sa sarili. Bukas babawiin ko. Ngunit hindi niya alam. Ang maliliit na kasinungalingan ay unti-unting nabobuo sa isang malaking kasalanan na sa huli hindi na niya makokontrol. Maganda ang takbo ng tindahan sa paningin ni Mang Ernie. Palagi niyang kinukumusta si Enzo tuwing gabi at halos parehong sagot nito. Ayos naman po ang kita, Tay. Wala pong aberya. Sa kanyang mga mata, tuluyan nang nagbago ang anak. Wala na ang dating suwail, ang binatang problemado sa bisyo. Napalitan na ito ng masinop, maaasahan at mapagkakatiwalaang anak. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Enzo, may lihim na matagal nang sumasakal sa kanyang konsensya. Sa tuwing magbubukas siya ng kaha at makikita ang perang kinita ng tindahan, may bumubulong sa kanya. Kailangan mo yan. Isang gabi lang. Jack, nababalik din naman bukas. At tulad ng dati, bumigay siya. Sa umpisa ay 50 piso lamang ang itinatabi niya. Kinabukasan, isinasauli niya ito gamit ang sariling bulsa. Ngunit kalaunan, lumaki ito ng lumaki dahil habang siya'y nananalo, lumalakas ang loob niyang sumugal pa. At kapag natatalo, doon na nagsisimula ang tunay na delubyo. Isang gabi, 11:00 na, at wala pa rin si Enzo. Nakaupo si Mang Ernie sa harapan ng tindahan. Hawak ang kanyang kwaderno ng kita. Kanina pa siya naghihintay, at kahit anong tawag sa cellphone ng anak, ay wala talagang sumasagot. Baka napahaba lang ang pila sa tubig. Bulong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang loob. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, biglang bumungad si Enzo. Pulang-pula ang mga mata, amoy alak at hindi pantay ang lakad. Enzo, saan ka galing? 12:00 na. Gulat at pag-aalalang tanong ni Mang Ernie. May initid lang akong suki sa kabilang barangay. Palusot na Enzo, habang iwasang makatingin sa mga mata ng ama. Hindi kumibo si Mang Ernie, ngunit sa loob-loob niya ay merong kumislot, isang uri ng kutob. Noong una'y pinili niyang baliwalay nito. Baka pagod lang si Enzo. Baka may problema lang. Ngunit kinabukasan, habang tinitingnan niya ang listahan ng kita, kinukumpara niya ito sa aktwal na laman ng kaha. Napansin niyang may kakulangan. 300 lang? Tanong niya sa sarili. Pero base sa benta, dapat mga 5 o 600 ito. Muling kinamusta ni Mang Erning ang kanyang anak. Medyo matumal po ang benta kahapon, Tay. Sagot ni Enzo.
habang naglalagay ng sardinas sa estante. Tahimik lamang si Mang Erning. Ayaw niyang agad na pagdudahan ng anak. Ngunit sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang ganitong pangyayari. Hindi nagkakatugma ang kita sa inaasahan. Minsan, kulang ng 100 piso. Minsan ay 200 o 300. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit nagsisimula na nga siyang magtagal sa kanyang sariling kwaderno. Hindi ako naninira ng tiwala, bulong ni Mang Erning. Gusto ko lang makasigurado. Samantala si Enzo ay tuloy pa rin sa kanyang doble buhay. Sa araw ay masigasig na tindero. Sa gabi naman, palihim na sugarol. Hindi niya alam na unti-unti nang nabobo ang hinala sa puso ng kanyang ama. At ang lihim na matagal na niyang ikinubli ay tila malapit ng mabunyag. Lumipas ang ilang linggo at mas naging mapagmatsyag si Erning. Tahimik siyang nagmamasid. Pinagmumuni-munihan ang bawat kilos ni Enzo. Hindi siya sigurado kung may dapat pa siyang ikagalit o kung masyado lamang siyang nagiging mapraning. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang pagkakaiba ng datos, ng kita sa kaha at ng benta sa talaan. Isang hapon habang si Enzo ay nasa tindahan at abala sa pag-aayos ng soft drinks, palihim na nilapitan niya si Aling Ditas, isang matagal na niyang suki. Erning, totoo bang si Enzo ay umahawak ng kita sa tindahan? Tanong nito habang nag-aabot ng bayad. Oo, patagal na. Malaki na rin naman siya. At sa totoo lang, mukhang ayos naman ang pamamalakad niya. Sagot ni Mang Erning, kapilit ng umiti. Ganun ba? Kasi minsan, nakikita ko siya sa sugalan sa may kanto, yun sa likod ng lumang eskwelahan. Patuloy ni Aling Ditas, mahina ang boses at may halong pag-alinlangan. Natigilan si Mang Erning. Saglit siyang napatingin sa malayo. Tila nawala ng ulirat. Ayaw niyang maniwala agad. Baka naman nagkamali lamang si Ditas. Baka kamukha lamang ni Enzo. Baka naman dati pa yon. Ngunit habang bumabalik ang boses ng suki sa kanyang pandinig, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Patawad kung nasabi ko ha. Hindi ko lang natiis. Alam mo naman na malapit ka na sa akin na parang kapatid. Ayaw kong mapahamak ka kung sakaling totoo man ang bagay na yon. Tumango si Mang Erning at hindi makaimik. Pinilit niyang umiti. Bagamat ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Salamat, Ditas. Asikusuhin ko ito. Pagka-uwi ng hapon na yon, hindi muna siya pumasok sa tindahan. Pinanood lang niya mula sa labas si Enzo habang kausap ang ilang customer. Magaan ang galaw ng anak. Tila walang alalahanin. Ngunit sa mga mata ni Mang Erning ay mayroong lungkot. May pangambang unti-unting lumalalim. Isang sandali pa'y lumapit siya sa tindahan. Pinagmasdan niya ang anak habang iniabot nito ang sukli sa isang customer. Enzo, may naon niyang tawag. Bakit po, tay? Tanong ni Enzo tila kampante. Pakiayos mo nga ang talaan ng benta kahapon, anak. Gusto ko lang ikumpara sa sarili kong listahan. Wika ni Mang Erning habang iniabot ang kanyang maliit na kwaderno. Bahagyang nataranta si Enzo, ngunit agad ring nakabawi. Medyo magulo po kasi yung kahapon. Ang daming nagpautang, tapos may mga binalik din pong item. Ganun ba? Malamig na sagot ni Mang Erning. Tumango lamang si Enzo, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may hindi na naniniwala sa kanya. Habang ipinapakita niya ang kanyang tala, nakita niyang tahimik ang ama. Nakatitig at tila may hinahanap sa bawat numero. Kinagabihan, habang natutulog si Enzo ay lumabas si Mang Erning at naglakad papunta sa sinasabing sugalan sa may likod ng lumang eskwelahan. Tahimik ang paligid, pero rinig niya ang bulungan ng mga tao, ang bagsakan ng baraha at ang huni ng mga barya sa loob ng madilim na eskinita. At doon mula sa pagitan ng kawayan, nakita niyang totoo. Si Enzo ay nakaupo, nakahawak sa baraha, pawisan at natatalo. Hindi na kailangan ni Mang Erning ng ibang patunay.
Ang sakit ng katotohanan iyon ay tila punyal na tumarap sa kanyang puso. Ang anak na inakalang nagbago na, pinagkatiwalaan niyang muli, ay niloloko lang pala siya. Muling bumalik ang bigat na matagal na niyang kinalimutan. Tumalikod siya at tahimik na naglakad pa uwi. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Ano ang naging kulang? Ano ang maling ginawa niya bilang ama? At papaano niya haharapin ang katotohanan? Sinayang muli ng anak ang pagbabagong sanay nagsimula na. Kinabukasan, tila walang nangyari. Maaga pa lamang ay gising na si Enzo at nagsisimulang mag-ayos ng tindahan. Kumuha siya ng panintang sardinas sa kahon nang bigla na lamang tawagin siya ng ama. Enzo, usap tayo saglit. Seryosong wika ni Mang Ernie. Opo tay, may problema po ba? Tanong niya na kunwari inosente. Diyan ka muna sa loob, sa kwarto. Sabay turo ng ama sa likod ng tindahan. Pagpasok nila, isinara ni Mang Ernie ang pinto. Tahimik sa loob. Tanging tikatik ng ulan sa bubong ang maririnig. Maging si Enzo ay tila kinakabahan. Hindi ito ang normal na tono ng kanyang ama. Gusto ko lang maniwala, Enzo. Panimula ni Mang Ernie. Nasaan na ang kita ng tindahan kagabi? Naroon po sa kaha. Mabilis niyang sagot. Mga nasa 400 piso po yata yun. Tumango si Mang Ernie. At bakit sa listahan mo, 600 ang bentang pumasok? Napamahang si Enzo. Hindi ka agad nakasagot. Napansin ko rin ito noong mga nakaraang araw. Akala ko noong una ay nagkakamali lang ako. Pero paulit-ulit, Enzo. Laging may kulang. Laging hindi tugma. Patuloy ng ama. Mariin ang bawat salita. Tay, hindi ko po sinasadya. Mahina ang boses na Enzo. Tila gustong matunaw sa kahihiyan. Hindi sinasadya? Ilang beses, Enzo? Tanong ni Mang Ernie. Tumataas na ang tono. At kagabi nakita kita, doon mismo sa sugalan, sa likod ng eskwelahan. Nanlaki ang mga mata ni Enzo, parang biglang naubusan ng hangin. Hindi na siya nakapagsinungaling pa. Tay, patawad po. Nadala lang po talaga ako. Akala ko ay makakabawi ka agad. Akala ko kikita ako para mapunan yung mga kulang na pera. Pero hindi ko na kinaya. Hindi ka agad nagsalita si Mang Ernie. Pinagmasdan lang niya ang anak. Sa kanyang mukha ay hindi lang galit ang naroon. Naroon ang pagkabigo. Ang sakit na dulot ng isang ama na niloko ng anak. Nilapastangan ang kanyang pagtitiwala. Pinagkatiwalaan kita, Enzo. Akala ko tuluyan ka nang nagbago. Akala ko ay may pag-asa pa talaga. Lumuha si Enzo. Patawad po tay. Hindi sapat ang patawad kung hindi ito'y sinasabuhay. Tugon ni Mang Ernie. Kung gusto mong itama ang lahat, simulan mo sa pagiging totoo sa sarili mo. At mula ngayon, hindi ka muna hawak ng tindahan. Ako na ulit ang bahala. Tay, pakiusap. Huwag niyo po akong alisin. Hindi ko sinasara ang pinto sa iyo, Enzo. Pero kailangan mong matutong managot. Dahil kung hindi, uulit ka lang ng uulit. Tahimik si Enzo. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang desisyon ng kanyang ama. Masakit pero alam niyang iyon ang nararapat. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muli niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Muling sumikat ang araw, at habang abala si Mang Ernie sa tindahan, si Enzo ay naglalakad palayo. Bitin ang lakad at puno ng pag-iisip. Ang mga mata ni Enzo ay matamlay. Hindi pa rin nawala sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ng kanyang ama. Ang sakit na dulot ng kanyang pagkakamali ay halos hindi niya matanggap. Patawad po tay. Paulit-ulit na sampit na Enzo habang naglalakad. Gusto ko na pong magbago. Gusto kong ayusin ang lahat. Habang siya'y naglalakad, napansin na lamang niyang wala na siyang tinatamasa. Ang mga kaibigan, ang mga barkadahan na pinagmulan ng bisyo, nawalan na ng saysay, walang kasiguraduhan, walang halaga.
Ang mga kwento ng kasiyahan ay nauurong at ang masakit na katotohanan ay natutuklasan. Dumaan siya sa isang maliit na simbahan sa tabi ng kalsada. Naisip niyang pumasok, magdasal at humingi ng gabay. Sa loob ay napakatahimik. Ang tunog ng sarili mong paghinga ang tangi mong maririnig. Umupo si Enzo sa isang dulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang malalim na hininga. At pagkatapos siya ay nanalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako. Huwag po sanang mawalan ng pag-asa ang aking ama sa akin. Gusto ko pong magbago. Gusto ko pong itama ang aking mga pagkakamali. Habang siya'y nananalangin, ramdam niya ang presensya ng isang bagay. Isang lakas na humihikayat sa kanya na magbago. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong buhay kung hindi niya kayang baguhin ang sarili. Sino pa ang gagawa nun? Ilang sandali pa, narinig niya ang tinig ng isang pari mula sa altar. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa ibang tao. Nagsisimula ito sa ating mga sarili. Hindi sa kung ano ang gusto ng iba, kung hindi sa kung ano ang nararapat sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Enzo. Tila isang babala. Tila isang paalala na hindi lahat ng pagkakataon ay may pangalawang pagkakataon. Matapos ang ilang minuto, lumabas si Enzo ng simbahan. Hindi na siya ang batang suwail na umaasa na lamang sa pagkakataon. Ang mga bisyo na minsan ay naging tulay ng kanyang kaligayahan ay naging pader ng kanyang kalungkutan. Naglalakad siya pabalik sa bahay at habang papalapit sa tindahan, nagsimula na siyang magplano. Kailangan kong gawin ito, hindi lang para sa akin, kung hindi para kay tatay. Sa isip niya, kailangan kong magbago. Pagdating sa bahay, naroroon na si Mang Erning, naguhugas ng kamay at nagsusuri ng mga paninda. Hindi na nila kailangang magsalita pa. Alam ni Enzo ang kanyang sarili na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Tay, magsisimula na po akong magbago. Wika ni Enzo ng may buong tapak. Tinignan siya ni Mang Erning. Wala itong sinabi, ngunit sa mata ng ama, naroroon ng konting pag-asa. At sa huling pagkakataon ay nagkaroon ng bagong simula ang kanilang relasyon. Hindi man perpekto, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ni Enzo, naroroon ng malasakit ng isang ama na handang magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Kinabukasan, nagpunta si Enzo sa tindahan. Matapos ang kanyang desisyon na magsimulang muli, nagpasya siyang dumaan sa palengke upang bumili ng mga paninda. Gusto niyang ipakita kay Mang Erning na hindi lamang siya puro salita. Kung hindi may mga aksyon din siya, nais niyang ayusin ang lahat. Habang naglalakad siya papuntang palengke, ang mga tao sa kanto ay tila nagmamasid sa kanya. Tinutokso siya. Tawa ng tawa ang mga ito. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang kanyang nakaraan. Minsan ay tinatawag siyang sugalero at batugan. Ang mga titig na iyon ay parang mga palaso. Ngunit hindi na siya naapektuhan. Alam niyang hindi na siya ang batang yon. Matapos ang ilang minuto, dumating siya sa palengke at bumili ng mga paninda na magiging basihan ng kanilang negosyo. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya kung papaano niyang mapapa-impress ang kanyang amang si Mang Erning. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng dedikasyon at pananagutan sa kanilang negosyo. Pagbalik sa tindahan, nakita niyang nakaupo si Mang Erning sa isang maliit na mesa. Nag-aayos ng mga dokumento. Nang makita siya nito, tumingin lamang ang ama at hindi nagsalita. Alam ni Enzo na malaki ang pagkatalo na dulot ng mga nakaraang pagkakamali. Ngunit nagsimula na siyang magtiwala sa sarili. Tay, bumili po ako ng mga paninda. Kailangan po nating maganda para sa araw na ito, sabi ni Enzo at inilatag ang mga binili niyang mga produkto sa lamesa. Tumayo si Mang Erning at lumapit sa anak. Magaling anak, wika niya. Pero hindi lang ito patungkol sa paninda. Ang susi sa lahat ng ito ay ang pagtitiwala, Enzo. Pagtitiwala na pinaghihirapan. Hindi pinapalitan ng mga kasinungalingan. Alam ko po yan, tay, sagot ni Enzo. Ang mga matay puno ng seryosong pangako. Hindi na po ako babalik sa dati.
Tutuwid ko na po ang lahat ng pagkakamali ko. Si Mang Erning ay nag-isip sandali bago siya nagsalita. Kung gusto mong magbago, hindi mo kailangang maghintay pa, Enzo. Magsimula ka ngayon. Ipakita mo na kaya mong maging totoo. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Enzo. Hindi niya inaasahan na ang ama ay bibigyan siya ng ganoong pagkakataon. At hindi niya sasayangin ang bawat sandali ng pag-asa na ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang magbago si Enzo. Hindi na siya tumatambay sa mga lugar na nagdudulot sa kanya ng mga bisyo. Sa halip inaalagaan niya ang tindahan. Tinutulungan si Mang Erning at nagsimula silang magtulungan upang mapaayos palalo ang kanilang negosyo. Hindi madali, ngunit ang bawat hakbang ay nagsisilbing gabay patungo sa mas maliwanag na bukas. Isa pa lang itong hakbang, ngunit ang pagiging tapat sa sarili at sa pamilya ay nagsisilbing pundasyon ng kanyang pagbabago. Lumipas ang mga araw at linggo, at unti-unti nang nakita ni Mang Erning ang pagbabago kay Enzo. Hindi na siya ang dating binatang laging nakasalang sa mga sugal at pati na rin sa barkadahan. Bagkus ipinakita ni Enzo ang masigasig na pagtutok sa tindahan. Pagtulong sa ama sa bawat hakbang ng negosyo. Minsan ay naiisip ni Mang Erning kung ano ang nangyari sa anak niyang minsang napagod na at nawala ng direksyon. Tay, tapos na po yung mga order, sabi ni Enzo sa ama, habang pinupunasan ng mga kamay sa kanyang apron. Pwede na pong i-deliver yung mga paninda sa mga customer natin. Tama, Enzo. Huwag mong kalimutan na dapat lagi kang may malasakit sa negosyo. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, ay lalago yan, sagot ni Mang Erning, na hindi makapaniwala na ang anak na niya ay ganito na. Si Enzo ay may bagong pananaw. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba. Wala na siyang pakialam kung madalas pa rin siyang pagtawanan. Ang mahalaga ay ang pagbabago sa kanyang sarili at ang pagbabalik loob sa kanilang pamilya. Isang hapon, dumaan si Mang Erning sa tindahan ng kanilang mga kakilala. Pagbalik ay nakita niyang ang tindahan nila ay mas pinipili na ngayon ng mga tao. Walang naririnig ng mga biro o pang-aasar kay Enzo. Bagkus ang mga customer ay nagpapasalamat sa maayos na serbisyo at mabilis na delivery. May mga bagong customer na rin, Tay. Hindi ko po akalain na ganito kabigat ang magiging resulta ng pagpapagod natin, sabi ni Enzo habang tuwang-tuwa. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagdami ng kita, kung hindi ang mga hakbang ni Enzo patungo sa tunay na pagbabago. Nagsimula na siyang mag-ipon, nagtakda ng mga layunin para sa negosyo, at higit sa lahat, natutunan niyang makipagtulungan kasama ang ama. Isang araw habang sila'y nag-uusap, nagtanong si Enzo, Tay, kung hindi niyo po ako pinatawad noon, ano kaya ang nangyari sa akin ngayon? Nag-isip si Mang Erning bago sumagot. Bilang isang ama, kailangan mong malaman na walang perpekto sa ating pamilya. Wala ring buhay na walang pagsubok. Pero sa bawat pagkatalo, anak, may pagkakataon ng pagbabago. Basta't may malasakit at pagsisisi. At nahanap mo yon, Enzo. Tumingin si Enzo sa ama at sa mga mata ni Mang Erning. Nakita niya ang pag-asa. Pag-asa na siya ay muling magiging mabuting anak at isang araw, magiging tagapagmana ng tindahan na pinaghirapan nilang mag-ama. Habang ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mga bundok, nagsimula na ring magbago ang takbo ng buhay ni Enzo. Ang mga gabi na minsan niyang ginugol sa mga bisyo ay napalitan ng mga gabing nagtatrabaho siya ng masigasig upang itaguyod ang tindahan nila. Katuwang niya ang kanyang ama. Natutunan niyang pag-aralan ang bawat detalye ng negosyo. Hindi para makalimutan ang nakaraan, kung hindi para matutunan mula rito ang magsimula ng isang bagong buhay. Sa paglipas ng mga panahon, ang kanilang tindahan ay naging mas matagumpay kaysa sa kanilang inaasahan. At hindi lang yon, dahil ang pinakamahalaga ay ang pagkatao ni Enzo. Hindi na siya ang batang suwail na iniiwasan ng mga tao. Siya na ngayon ay simbolo ng pagbabalik loob, ng pagbabago, at ng pagpapatawad. Nang hilingin kay Enzo ng isang tao ang lihim ng kanyang tagumpay, ngumiti siya. Ang lihim? Sa buhay, walang mga shortcut.
Lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo at sa pamilya mo. At sa mga salitang iyon, muling umusbong ang mga pangarap. Ngayon mas malinaw, hindi lang ang negosyo ang mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang mga relasyon, ang malasakit sa isa't isa, at ang hindi pagsuko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Enzo, mula sa pagiging suwail at may bisyo, ay naging isang mabuting anak, matagumpay sa negosyo, at higit sa lahat, isang tapat na tao, isang taong muling binangon ang kanyang buhay at pinahalagahan ang bawat pagkakataon ng pagbabago. 5 taon ang lumipas mula nang magbago sa Enzo. Ngayon, ang tindahan ng kanilang pamilya ay isa sa mga pinakakilalang negosyo sa kanilang bayan. Marami nang sumusuporta sa mga produkto nila. Si Mang Erning ay masaya at kontento. Hindi niya na kailangang pang magsalita ng maraming salita. Sa mga kilos ni Enzo, ramdam niya na ang kanyang anak ay natutunan na ang mga mahalagang aral sa buhay. Kasama nila ang kanilang mga tauhan. Naging mas maligaya sila sa simpleng buhay. Walang pagdududa, walang tampuhan, at wala na ang samaan ng loob.